Isang dalaga na ubod ng lampa, ang makakakilala ng isang lalaking strikto, suplado at gwapo na sobrang yaman. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ay may itinatago itong sikreto. Tara at sabay-sabay po nating alamin at pakinggan muli ang isa na namang inspirational love story na ibabahagi namin sa inyo, na pinamagatang The Clumsy Girl Meets the Cold Richest Man. Sa gitnang bahagi ng Makati, sa loob ng isang marangyang building, nagganap ang isang grand opening ng bagong high-end cafe. Ang mga sikat at mayayaman ay naroroon, kasama ang mga prominenteng tao sa negosyo at industriya. Sa kabila ng magarbong ambience, sa isang sulok ng cafe ay may isang batang babae na tila naiiba sa lahat. Si Emma, isang 25-year-old aspiring artist, ay nandoon hindi para magmingle sa mga mayayaman, kundi para subukan ang kanilang mga kape na gusto niyang ipagmalaki sa kanyang blog. Minsan sa buhay ni Emma, ang pagiging clumsy ay nagiging bahagi ng kanyang personalidad. Habang ini-enjoy niya ang isang masarap na kape, nagmamadali siyang umakyat sa isang mataas na hagdanan na bakal na may hawak na isang tray ng cookies na nagmimistulang magmumula sa kainan. Sa kanyang pag-akyat, napansin niya ang isang lalaking naglalakad sa kabila ng kanyang ruta. Isang matangkad, gwapo at may angking karisma na tiyak na mapapansin ng sino man. Si Alexander Moreno, ang pinakamayamang tao sa bansa at ang nagtatag ng kapihan. Tila nagkaroon ng mga pangarap si Emma na ang mga ito ay unti-unting nagiging bangungot. Nang sinubukan niyang iwasan si Alexander, hindi sinasadyang nahulog ang tray ng cookies sa kanyang mga paa, at ang ilang piraso ay tumama pa sa kanyang dress. Bawat magarbong mata sa paligid ay nakatingin na ngayon sa kanya. Ang mga mata ni Alexander ay nakatuon sa kanya, punong-puno ng pagkabigla at inis. "Pasensya na po," sabi ni Emma, habang nagnanais na itago ang kanyang pagkapahiya. Ngunit napaka-clumsy pa rin ang kanyang mga galaw. Sinubukan niyang ibalik ang kanyang tingin sa kanyang baso ng kape, ngunit hindi siya makatiis na hindi tingnan ang mayamang lalaki. Sa halip, si Alexander ay tila nagiging hindi maawat sa pagkabahala. "Miss, paano mo nasira ang mga cookies na to?" Tanong ni Alexander na may malamig na tono. Hindi maikakaila ang pagdududa sa kanyang boses. Nakatayo siya ng mataas. Ang kanyang mga mata ay tila mga bituin na nagliliwanag ng malamig na liwanag. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng kabigatan at hindi pagpapahayag ng emosyon. Nag-blush si Emma na halos hindi alam paano sasagot. "Hindi ko po sinasadya. Nagtataka nga po ako kung bakit hindi ko maibalik ang tray ng maayos. Ang kabuuan po ng araw ko ay tila nagiging ganito, makalat at magulo." Naramdaman ni Emma ang malamig na simoy ng hangin mula kay Alexander. Nakatingin siya sa mga mata ng lalaki na tila may halong pagkasuklam at panguuyam. Ang pakiramdam ni Emma ay tila ang bawat minuto ay isang siglo habang nagtatangkang mag-apologize ng buo. "Maaari bang wag mong sirain ang mga kape at cookies dito? Ang mga to ay mahalaga sa aming negosyo." Matigas sa sabi ni Alexander. Ang kanyang tinig ay walang pakialam. "Pumunta ka na lang sa ibang lugar kung hindi mo kaya mag-ingat." Ang mga salitang yun ay parang matigas na bagay na tumama sa puso ni Emma. Nakayuko siya, hindi na makatingin, at ang kanyang mga kamay ay patuloy na naglalagay ng mga piraso ng cookies sa tray. Sa kabila ng sakit ng kanyang puso, nagpasya siyang magpatuloy sa kanyang pag-enjoy ng kape, kahit na ang kanyang pakaramdam ay napakalungkot. Samantala si Alexander, pagkatapos ng hindi kanais-nais na insidente, ay nagpatuloy sa kanyang pag-ikot sa cafe. Tinitingnan ng mga bisita na tila walang pakialam sa paligid. Hindi siya naglaan ng kahit na anong oras para makipag-ugnayan sa iba. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pahayag ng kanyang otoridad at pagkalamig. Ang kanyang mga mata ay palaging nakatuon sa mga kasalukuyang negosyo na nagbubukod kay Emma sa isang maliit na bahagi ng kanyang mundo. Bago pa man tumagal ang gabi, nagkaroon ng isang hindi inaasahang pagsalubong kay Emma nang siya ay bumalik sa kanyang maliit na sulok na kinalalagyan.
Sinubukang hindi sumulyap sa direksyon ni Alexander. Nakarinig siya ng isang tawag mula sa kanyang mga kaibigan na nagsabi ng ibang mga cookies ay ibabalik pa. Dahil dito, si Emma ay nagpasya na umalis sa cafe na hindi na binibigyan ng pansin ang mga tinig na kanyang narinig. Ang malamig na pakikitungo ni Alexander ay nananatiling malalim sa kanyang isipan. Ngunit sa kabila nito, nagkaroon siya ng isang pangako sa kanyang sarili na hindi niya hahayaan ng isang hindi maganda na karanasan ang magdikta sa kanyang buhay. Ang araw na yun ay maaaring hindi naging maganda para sa kanya. Ngunit ang kanyang determinasyon na patuloy na magtagumpay ay hindi matitinag. Bago maghating gabi, si Alexander ay tumungo sa isang luxury car. Ang kanyang isipan ay patuloy na nagmumuni-muni sa insidente na nangyari sa cafe. Ang kanyang malamig na pag-uugali ay hindi matitinag. Ngunit sa kabila nito, sa mga sandaling yun, tila may mga katanungan sa kanyang isipan na hindi pa nasasagot. Ang kanyang buhay ay puno ng mga negosyo at responsibilidad. Ngunit ang hindi inaasahang pagkakakilala kay Emma ay tila nagbigay ng isang bagong aspeto sa kanyang mga iniisip. "Girl, what happened? Parang ang dami mong iniisip ah." Tawag sa kanya ng kanyang pinsan na si Lara, na sumalampak sa sofa sa sala ng kanilang maliit na apartment. Kasi naman girl, sumusobra na ata ang pagiging lampa ko. Imagine, 27 years old na ako, tapos lampa-lampa pa rin. Sagot ni Emma habang nagbabalik ng mga bagay sa kanilang lugar. Sinubukan niya magpanggap na masaya, pero ang pangungutya sa kanyang sarili ay kitang-kita sa kanyang tono. "Ano na naman bang nangyari? May na-disappoint ka ba sa kilos or what mo?" Interesadong tanong ni Lara. Ang kaniyang mga mata ay hindi umaalis sa kanya. Naghihintay ng detalyado na sagot. Sumandal si Emma sa sofa. Tila napagod sa kanyang araw. "Ay, grabe girl. Sa grand opening ng cafe, nagkasabay kami ng pinakamayamang tao sa bansa. Kailangan ko pang maglakad sa harapan niya ng may tray ng cookies. Alam mo na, clumsy na ako. Siyempre, bumagsak ang tray. At nagkalat ang mga cookies sa dress ko." "Ha? Si Alexander Moreno? Wow, sobrang sikat nun!" Reaksyon ni Lara na halatang nagulat. Anong nangyari?" "Naku, parang sinumpay yata ako nung oras na yun," sabi ni Emma habang nag-aayos ng kanyang mga makakalimutang gamit sa mesa. Napatingin siya sa akin na parang gusto akong sunugin sa mata niya. Tapos nag-comment pa siya na kailangan kong iwasan ang pagsira ng mga kape at cookies sa cafe. Parang ang bigat ng tingin niya sa akin. Ang sama nga ng loob ko eh. "Grabe naman, ang harsh naman niya," sabi ni Lara, may halong panghinayang sa boses. "Alam mo ba na parang hindi naman ganun ka-cold yung image ni Alexander Moreno sa mga balita? Yun na nga eh, parang ang sakit sa pakiramdam." Tapos, narinig ko pa na nag-uusap siya sa manager ng cafe na yun. At ang tingin niya sa akin, parang hindi ako karapat-dapat sa lugar na yun. Ay, paano mo naman naisip na ganun siya? Baka naman napagtanto niya na hindi talaga yun ang dapat mangyari sa'yo. Sabi ni Lara, nagbigay ng isang posibilidad. Kahit paano, baka hindi naman yun ang buong pagkatao niya. Well, baka nga, sagot ni Emma habang nag-aayos sa kanyang mga libro sa bookshelf. Pero parang mas lalo ako nawawalan ng gana sa pagkuha ng mga ganitong uri na pagkakataon. Parang palaging nagiging kakaibang sitwasyon ko. Girl, hindi mo pwedeng hayaan ng isang araw lang na magdikta sa'yo, no? Ibig sabihin lang nun, may something ka na hindi mo pa natutuklasan. Hindi naman ibig sabihin nun na ganun na lang palagi ang magiging takbo ng buhay mo. Tingnan mo nga, ilang beses ka na nag-try sa iba't ibang bagay at palaging natututo ka mula doon. Sabi ni Lara na may pagmamalasakit sa boses. Siguro nga, pero parang ang hirap lang kasi na marinig mo na parang ikaw nagiging sagabal sa iba. Hindi ka sagabal. Minsan nga kailangan lang natin magpahinga at mag-isip ng mabuti. Baka magdulot pa nga ng magandang oportunidad yung mga pagkakamaling to sa'yo, di ba? Kaya kaya mo yan. Sabi ni Lara na lumapit at yumakap kay Emma. Salamat, girl. Alam mo, nakakahiya lang kasi nasa edad ko, parang wala pa rin akong gana sa mga ganitong pagkakataon. Ay, wag mo na nga isipin ang edad mo. Ang importante ang pagkakaroon mo ng lakas ng loob na subukan ng mga bagay-bagay.
Kaya naman, wag mong hayaang pigilan ka ng mga hindi magagandang experiences. Kung may pagkakataon ka pa, sigurado ako magagamit mo ang mga natutunan mo. Salamat sa encouragement ha. Tingin ko kailangan ko nga talaga magpahinga at mag-reflect. Baka next time, magiging mas maayos ang mga ganitong pagkakataon. Siyempre naman. At sisiguraduhin ko magiging nasa tabi mo ako sa mga susunod. Sana makahanap ka na ng magandang pagkakataon na hindi mo nakakailanganin mag-isip na puro pagkakamali na lang ang nangyayari sa'yo. Sagot ni Lara na may ngiti sa kanyang muka. Maraming salamat sa suporta ha. Sana nga makahanap ako ng paraan para magtagumpay. Ay, siguro nga, sana nga. Sabi ni Emma habang ang mga mata niya ay nagsisimulang magliwanag. Basta Emma, huwag kang mag-alala. Huwag mo kalimutan na may mga taong nagmamalasakit sa'yo. Huwag mong hayaan na ang isang pagkakamali maging hadlang sa'yo. Ang buhay puno ng surprises at ang mga pagkakamali bahagi ng paglalakbay yan. Sagot ni Lara habang nagpapatuloy sila sa pag-uusap. Sa kanilang pag-uusap, unti-unting lumuwag ang pakaramdam ni Emma. At habang nagpapatuloy ang kanilang kwentuhan, nagkaroon siya ng bagong lakas ng loob. Sa kabila ng mga pagsubok at hindi magagandang karanasan, natutunan niyang muling tumayo at harapin ang mga bagong pagkakataon na darating. Muling pagkikita nila ni Alexander. Makaraan ang ilang linggo mula sa hindi malilimutang insidente sa grand opening ng cafe, nagkaroon uli ng pagkakataon si Emma na makita si Alexander Moreno. Sa pagkakataong to, siya ay naimbitahan sa isang networking event na ginanap sa isang marangyang hotel, kung saan naroroon din si Alexander bilang isa sa mga pangunahing tagapagsalita. Habang naglalakad si Emma sa lobby ng hotel, nagulat siya nang makita si Alexander sa isang sulok. Abala sa pag-uusap sa mga kasamahan niyang business partners. Ang kanyang mukha na dati niyang nalamang nakitang malungkot at malamig ay tila hindi pa rin nagbago. Ang pakiramdam ni Emma parang bumalik ang lahat ng kanyang hindi magandang alaala mula sa cafe. Pero nagdesisyon siyang hindi patulan ang mga lumang issue. Emma! Tingnan mo! Si Alexander Moreno nga! Tawag ni Lara na kasama siya sa event. Yap, I see him. Kailangan ko na sigurong gawin ang best ko para hindi na siya mapansin. Sagot ni Emma. Ang tono ay naglalaman ng kunwari na hindi siya apektado. Pagkatapos ng ilang oras, natapos din ang mga presentations at nagkaroon ng pagkakataon ng mga bisita na mag-network. Hindi maiwasan ni Emma na mapansin si Alexander na naglalakad papunta sa kanilang direksyon. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at may mga sandali na tila nagkaroon siya ng pangakong ngiti, ngunit mabilis itong nawawala. Hi Emma, sabi ni Alexander nang makalapit siya na medyo nagulat si Emma. Ang tono niya ay pareho pa rin, matigas at malamig, ngunit may konting pagbabago sa paraan ng kanyang pagsasalita. Hi Alexander, sagot ni Emma. Sinubukan ng magpanggap na hindi naapektuhan. Good to see you again. Good to see you too, sagot ni Alexander. Habang tumitingin sa paligid, tila hindi sigurado kung paano magpapatuloy. I hope you're doing well. Yes, I am. Thank you. Sagot ni Emma na nagpasya na hindi makipagkompetensya sa kanyang tono. I've been keeping busy and trying to improve my skills. I'm glad to hear that. Sabi ni Alexander na lumingon kay Emma nang may konting pag-unawa. I must admit, I've been meaning to apologize for my behavior before. I didn't mean to come off as harsh. Nako, hindi mo na kailangan pang humingi ng tawad. Naiintindihan ko naman na hindi lahat ng bagay laging smooth sailing. Nakatanggap ako ng feedback mula sa mga iyong comments. At naging pagkakataon ko yun upang mag-improve. Sagot ni Emma na mas naging magaan ang pakiramdam. That's good to hear. Sagot ni Alexander na tila napawi ang konting tensyon sa pagitan nila. You know, I really didn't expect that you'd be so resilient. I've seen a lot of people give up easily, but you're different. Thank you. I guess sometimes we just have to keep moving forward, despite the obstacles. Sagot ni Emma na hindi makapaniwala sa narinig. Exactly. Anyway, I should get going. It was nice catching up with you.
Sagot ni Alexander na tila nagkakaroon ng bagong pananaw. Yeah, nice catching up with you too. Have a good evening. Sagot ni Emma habang naglalakad si Alexander palayo. Habang papalayo si Alexander, tiningnan ni Emma ang kanyang sarili sa salamin sa tabi. Mukhang nawala ang ilang pag-aalala niya sa hindi magandang pagkikita nila dati. Sa kabila ng matigas sa panlabas, tila nagkaroon ng pagkakataon na magbago ang pananaw ni Alexander sa kanya. Are you okay? Mukhang may nangyari Tanong ni Lara na nakatingin sa kanya na may pag-aalala. Yeah, I'm okay. Medyo nagbago ang impression ko sa kanya. Mukhang may mas malalim na dahilan kung bakit siya ganun. Sagot ni Emma habang sinusubukan niyang magpakatatag. Well, sana nga. Basta ang importante, kung paano mo rin tinanggap ang mga sitwasyon. It's great that you're still moving forward. Yes, exactly. Tuloy lang tayo. It's a new opportunity to learn and grow. Sabi ni Emma na nagpasya ng ipagpatuloy ang kaniyang pag-uusap sa mga tao sa event. Habang patuloy ang mga pag-uusap at tawanan sa event, nagpatuloy si Emma sa kanyang paggagalugad sa lugar. Iniisip ang mga bagong natutunan at naranasan mula sa kanyang pakikipag-usap kay Alexander. Ngunit hindi siya handa sa mga susunod na pangyayari. Hindi nagtagal habang siya'y nag-iikot, nabangga niya ang isang tray ng inumin na umagos sa sahig. Ang tray ay tumilapon. Ang mga baso ng inumin ay nagkabasag-basag. Umabot sa mga damit at sapatos ng ilang panauhin. Oh no! I'm so sorry! Sigaw ni Emma na nagmamadaling maglinis. Maya-maya narinig niya ang tinig ni Alexander na nagmumula sa likod. Emma, anong nangyari? Lumingon si Emma na mutla sa pagkabahala at nagtagumpay na magpatawa sa kabila ng pagkapahiya. Just my usual clumsiness, I guess. Habang siya abala sa pagpunas ng sahig gamit ang mop, lumapit si Alexander at kinuha ang mop mula sa kanya. Huwag mo nang gawin yan. I'll handle this. Sorry, I didn't mean to cause so much trouble. Sabi ni Emma habang pinapanood si Alexander na naglilinis. Simula ni Alexander, ngunit tinigil ang sarili bago magpatuloy. You really need to be more careful, Emma. This is a formal event. Hindi to lugar para sa mga aksidente. Oh, I know. I really didn't mean to. Sabi ni Emma, napilit na hindi nagagalit kahit na tinatangkang itago ang kanyang nararamdaman. Habang patuloy na naglilinis si Alexander, nagpasya si Emma na magbigay ng tulong. Let me help you with that. Okay, pero please, maging maingat ka. Sabi ni Alexander, habang tinutulungan siya ni Emma sa pag-asikaso ng mga kalat. Sa kabila ng kanyang malamig na tono, makikita mong may konting malasakit sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng ilang minuto ng pag-aasikaso, naharap si Emma kay Alexander. Thank you sa tulong mo. Hindi ko talaga inaasahan na makakatulong ka pa. No problem. Mas maganda na rin na masanay ka sa mga ganitong sitwasyon. Maaaring magamit mo sa hinaharap. Sabi ni Alexander na nagbigay ng bahagyang ngiti. Minsan, tingin ko nga kaya nangyayari to sa akin. Maybe it's just part of life. Sabi ni Emma habang nag-aayos sa mga nalukot na damit. Baka nga, ang mahalaga natututo ka mula sa mga pagkakamali mo. That's what really matters. Pumagit na sa kanilang pag-uusap si Lara na nagbigay ng isang nakakagilo ng ngiti. Ay, sana ganito palagi, no? May mga pagkakataon na magkaayos tayo at magtulungan. Siguro nga, sagot ni Emma na may bagong pananaw sa kanyang relasyon kay Alexander. Thanks, Alexander. Ang taas ng antas ng pagiging gentleman mo. Don't mention it. I'll see you around, Emma. Sagot ni Alexander na tila medyo naiilang, ngunit nagpatuloy pa rin sa kanyang mabuting pakikitungo. Sure. See you soon. Sabi ni Emma na nagbigay ng magilo ng ngiti. Pagkaraan ng ilang araw, hindi mapigilan ni Emma ang kanyang pag-iisip tungkol kay Alexander. Habang nagbabrowse siya sa social media, naisip niyang subukang hanapin ang profile nito. Naglagay siya ng ilang keywords sa search bar, umaasang makita ang profile ni Alexander. Ang hot talaga niya. Sana makakita ako ng paraan para makilala pa siya na mabuti. Bulong niya sa sarili
habang tinitingnan ang resulta. Pagkatapos ng ilang minuto ng paghahanap, natagpuan ni Emma ang profile ni Alexander. Sinuri niya ang mga post at pictures nito. Naisip niya kung gaano talaga maangas ang lalaki. Kahit na sa mga larawan, lumalabas ang kanyang charm at confidence. Biglang lumitaw ang isang notification sa kanyang phone. Alexander. Ang pangalan ay tumambad sa kanyang screen. Nag-message siya sa kanyang sarili sa pamamagitan ng app. He sent me a friend request. I didn't even know he was looking for me. Hindi nagtagal, tumunog ang telepono ni Emma. Tumawag si Alexander. Hello, Emma? Tanong ni Alexander sa kabilang linya. Hi, Alexander. Sagot ni Emma na medyo nagulat ngunit pinilit na maging kalmado. Ikaw ang tumawag. Anong nangyari? Napansin ko lang na nag-send ka ng friend request sa akin sa social media. Gusto ko lang malaman kung anong dahilan. Ngayon niya naisip na siya pala ang nag-send ng friend request. Oo. Sagot ni Emma, medyo naiilang. Naisip ko lang na baka pwede tayo mag-usap pa. Nais ko magpasalamat sa mga ginawa mo sa event. Wala yon, pero bakit mo ako hinahanap? May kailangan ka ba? Wala naman. Gusto ko lang makipag-chat. Sagot ni Emma, sabik na makipag-usap pa. Sa totoo lang, gusto ko lang sanang malaman kung paano ka na. Okay, naiintindihan ko. Pwede ba tayo mag-usap sa video call mamaya? Mas maganda siguro kung magkausap tayo ng maayos. Siguradong makakaya ko. Kailan ka libre? Sagot ni Emma na tuwang-tuwa sa alok. Pwede siguro mamaya ng gabi. Mag-send na lang ako ng link para sa video call. Sana maging okay tayo sa pag-uusap. Sagot ni Alexander. Sure, maraming salamat Alexander. I'll talk to you soon. Sabi ni Emma na puno ng pag-asa. Pagkatapos ng tawag, ngumiti si Emma sa kanyang sarili. Puno ng excitement. Sana nga maging maganda ang usapan namin. Mukhang may chance pa na magkabanding kami. Habang naghihintay sa video call, iniisip ni Emma ang mga posibilidad. Sana nga hindi ako maging clumsy sa pag-uusap namin. Baka magustuhan niya pa ako kung may papakita kong totoong ako. Pagdating ng oras ang video call, nagayos si Emma ng maayos sa harap ng kanyang laptop. Sabik na makipag-chat kay Alexander. Nang magaring ang tawag, agad niyang tinanggap ito. At lumabas si Alexander sa screen. Mukhang seryoso. Hi, Alexander. Bati ni Emma. Pilit na ngumiti kahit na medyo kinakabahan. Hi, Emma. So, bakit nga ba kailangan mo akong i-add sa social media? Sagot ni Alexander na tila medyo malayo ang tono. Well, gusto ko lang sana magpasalamat sa'yo for helping me out the other day. Sagot ni Emma, nag-iisip na magandang dahilan. Okay, pero kung gusto mo sana magpasalamat, pwede mo rin namang gawin yun ng personal. Hindi kailangan pang mag-social media. Sagot ni Alexander na tila hindi pa rin masyadong interesado. Hindi ko naman alam na makikapag-usap tayo ng ganito eh. Gusto ko lang sanang makilala ka pa na mabuti. Hindi naman sa sinasadya ha. Sabi ni Emma na medyo naiinis sa tono ni Alexander. Hindi naman sa ganun. Kasi nga mas maganda sana kung diretso na lang. Hindi sa pamamagitan ng social media. Sagot ni Alexander na tila hindi nasisiyahan sa pag-uusap. Okay, I get it. Pero kung gusto mo ring magpaliwanag, nandito ako. Sabi ni Emma na medyo nasaktan sa kanyang narinig. Ang punto ko lang, minsan kasi mas magandang maging diretso sa mga bagay. Huwag na sanang paligoy-ligoy pa. Sagot ni Alexander na tila nahihirapan sa pagsasaayos ng kanyang mga salita. Gets ko. Sa totoo lang kasi gusto ko rin namang malaman kung bakit parang ikaw pa ang unang nagagalit kapag may nangyayaring hindi maganda. Dati na akong naiinis sa ganitong attitude mo. Baka kasi hindi mo rin alam ang pinagdadaanan ko. Hindi ko rin naman sinasadya. Minsan nagiging mapili lang talaga ako sa mga tao. Well, siguro nga. Pero hindi ba't mas maganda rin kung maganang usapan? Baka magkaayos tayo kung hindi masyadong tense. Oo, tama ka. Sana nga magkaintindihan tayo. Ayoko rin namang maging sobrang harsh. Sometimes, it's just how I deal with things. Well,
I appreciate the honesty. At least, we're talking about it now. Yeah, let's just keep it real. Basta kung may kailangan ka pa, don't hesitate to ask. Hindi ko rin naman gusto na mag-away tayo. Sabi ni Alexander na nagbigay ng isang maliit na ngiti. Okay, salamat sa pag-uusap natin. Sana maging mas magaan na ang lahat sa mga susunod. Sure, I'll talk to you later. Talk to you soon. Sabi ni Emma na nagbigay ng isang friendly wave bago nag-log off sa video call. Pagkatapos ng tawag, tumagilid si Emma at huminga ng malalim. Hindi madali pero okay naman. Siguro magkakaroon kami ng mas magandang usapan sa hinaharap. At least ngayon, hindi na ako masyado kinakabahan sa kanya. Pagkatapos ng video call, umuwi si Alexander sa kanilang bahay at agad na pumunta sa kanyang kwarto. Nang dumating siya, nag-aantay ang kanyang ina sa sala, mukhang nag-aalala. Alexander, tawag ng kanyang ina mula sa sala. Nandiyan ka na pala, may gusto akong pag-usapan sa'yo. Hi mom, ano yun? Tanong ni Alexander habang naglalakad papunta sa sala. Alam mo na sigurong hindi ko may tatago ang nararamdaman mo. Matagal ko nang napapansin na may gusto ka kay Emma. Sabi ng kanyang ina, na nag-uusap na tila may alam sa kanyang pakiramdam. Nagulat si Alexander at hindi makatingin sa kanyang ina. Paano mo po nalaman? May mga pagkakataon kasi na madalas mo siyang binabanggit. Sagot ng kanyang ina. At may mga pagkakataon na sinasadyang naglalagay ka ng mga pagkakataon para makasama siya. Kaya't sinubukan kong i-adjust ang mga plano ko para magkausap kayo. Oo nga, pero paano niyo po alam na gusto ko siya? Sabi ni Alexander na tila nabigla na nabanggit ng kanyang ina ang mga detalye. Simple lang. Sagot ng kanyang ina na nagbigay ng bahagyang ngiti. Nagkikwento ka dati na may isang babae ka na talagang pinapansin. At lagi mo sinasabi na ang pangalan niya ay Emma. Alam ko rin na kahit matagal na, hindi mo pa rin nakakalimutan ang nararamdaman mo para sa kanya. Yeah, it's been 5 years. Sabi ni Alexander na nagkakaroon ng konting kahihiyan. Pero hindi ko pa rin siya makalimutan. Ay, ang mahalaga, ngayon nagkaroon kayo ng pagkakataon na makapag-usap. Ang saya ko nga na kahit na may pagkukulang ka sa pakikisalamuha, nagbigay ka ng oras para sa kanya. Sabi ng kanyang ina na nagbigay ng isang nakakaaliw na ngiti. Well, I really wanted to. Pero medyo nahihirapan ako makipag-usap sa kanya. Alam mo naman na hindi ako ganun ka-open. Sagot ni Alexander na tila nagtatago ng iba pang nararamdaman. Alam ko. Pero may mga pagkakataon na kailangan mong lumabas sa comfort zone mo. Kung gusto mong makilala siya, kailangan mong ipakita ang totoo mong sarili. At huwag mong kalimutan, hindi mo kailangan maging perfect. Basta sincere ka sa nararamdaman mo. Yes, ma'am. Gusto ko naman talaga makilala siya ng mabuti. Gusto kong malaman kung may chance pa para sa amin. Well, kung may pagkakataon, sana magtagumpay ka. At sana magawa mo ang mga hakbang na kailangan mo para sa kanya. Lahat ng nararamdaman mo ay valid at hindi ka nag-iisa. Sabi ng kanyang ina na nagbigay ng supportive na ngiti. Thanks, ma'am. I really appreciate it. I'll do my best. Sagot ni Alexander na nagpasalamat sa payo ng kanyang ina. Good. Sana maging maayos ang lahat. Huwag mong kalimutan na suportado kita. Sagot muli ng kanyang ina habang patuloy na nagmamasid sa kanya. Habang naglalakad si Alexander pabalik sa kanyang kwarto, iniisip niya ang payo ng kanyang ina. Sana nga, maging maayos lahat. Hindi ko na dapat palampasin ang pagkakataon. Sa isang sikat na coffee shop sa lungsod, matamang nagbubukas ng kanyang laptop si Emma. Sinisikap na tapusin ang ilang gawain habang umiinom ng kanyang kape. Ito ang kanyang paboritong lugar dahil sa tahimik na kapaligiran. Ngunit hindi niya alam na magkakaroon siya ng hindi inaasahang problema sa araw na yun. Habang siya ay abala sa pagtatype, napansin ni Emma sa isang grupo ng mga babae sa kabilang dulo ng coffee shop ang tila abala sa pakikipag-chat. Napansin niya ang paminsang pagsulyap ng mga ito sa kanyang direksyon. Hindi siya nagbigay pansin. Ngunit hindi nagtagal, nagsimulang marinig ni Emma ang mga bulong-bulungan at tawanan mula sa grupo. Isn't that Emma?
Boses ng isang babae na tila may halong pangungutya. I heard she's the one who's always clumsy and never gets things right. Oh my gosh, yes! Sagot ng isa pang babae. She's always making us sin. And have you heard? She's been hanging around Alexander recently. Seriously? Tanong ng isa na tila nagmamasid kay Emma. Why would he even bother with her? He could do so much better. Narinig ni Emma ang mga komento at hindi mapigilan ang pakaramdam ng hiya at pagkabahala. Tinangka niya magpakatatag, pero naisip niyang mabuti nang lumayo sa lugar na yon upang makaiwas sa karagdagang panginsulto. Habang siya ay nagtatangkang ipack up ang kanyang mga gamit, isang babae mula sa grupo ang tumayo at lumapit sa kanya. Oh, Emma, mukhang may problema ka. May nagawa ka na naman bang parang circus? Sabi nito na may halong pangalipusta. Wala, okay lang ako. Gusto ko lang umalis na. Sagot ni Emma na nagayos ng kanyang upuan. Ngunit hindi natigil ang babae at ang mga kasama nito sa pangalipusta. Bakit mo ba kinakaladkad si Alexander sa ganyang klase ng kapaligiran? Tanong ng babae na tila walang pakialam sa nararamdaman ni Emma. Parang hindi ka naman bagay sa kanya. Sa gitna ng pagtatalo, biglang dumating si Alexander na naglalakad patungo sa coffee shop. Napansin niya ang sitwasyon at agad nakilala ang babae na nag-aalipusta kay Emma. Sa halip na magpatuloy sa kanyang plano, agad niyang nilapitan ang grupo. Hey! Sigaw ni Alexander na nagmamadaling lumapit sa grupo ng mga babae. Anong ginagawa niyo kay Emma? Nagulat ang grupo at ang mga babae ay nagtinginan sa isa't isa, tila hindi makapaniwala sa nangyari. Alexander, hindi mo naman kailangan makialam, sabi ng isang babae na nagpakita ng hindi pagkasiya. Kami lang naman na nagkikwentuhan. I'm not here to listen to your nonsense, sabi ni Alexander. Ang boses niya ay puno ng determinasyon. I will not stand by while you mistreat someone. Kung mayroon kayong problema kay Emma, ipaalam niyo sa kanya na maayos. Hindi sa pamamagitan ng pangalipusta. Bakit ba? Gusto mo bang makialam sa personal na buhay namin? Tanong ng isa sa grupo na tila nababahala sa reaksyon ni Alexander. Yes, gusto ko. At kung hindi nyo kayang respetuhin si Emma, mas mabuti pang umalis na kayo. Hindi ko papayagan na magpatuloy kayo sa ganitong ugali. Baka naman kasi napakasweet ni Emma sa'yo. Kung ganyan na lang pala, sorry na. Sabi ng isa na tila napahiya na sa pangyayari. Hindi lang dahil sa akin, sabi ni Alexander na lumingon kay Emma na tila naguguluhan ngunit masaya sa pagdating ng kanyang protektor. Dapat lang na maging maayos tayo sa isa't isa. It doesn't matter who we like or don't like. Pagkatapos ng pag-uusap, nagpaalam si Alexander sa grupo ng mga babae na tila nagmamadaling umalis sa coffee shop. Si Emma, sa kabilang banda, muling nagpasalamat kay Alexander. Thank you, Alexander. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Hindi ko akalaing magiging ganito ang sitwasyon. Sabi ni Emma na may ngiti, ngunit halata ang pagkapagod sa kanyang boses. Walang anuman. Hindi ko rin naman kayang hayaan na magpatuloy ang mga ganung bagay. Kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Salamat talaga. It means a lot to me. At least ngayon, alam kong hindi ko na kailangan mag-isa sa ganitong mga sitwasyon. Nagpatuloy si Alexander na umupo sa tabi ni Emma at parehong nagpatuloy sa kanilang pag-uusap habang ini-enjoy ang kanilang oras sa coffee shop. Ang pakiramdam ni Emma ay mas magaan ngayon. Hindi na siya nag-iisa sa kanyang mga pinagdaraanan. Sa kabila ng lahat ng nangyari, tila nagkaroon ng bagong pagkakataon para sa kanila na magkakilala ng mabuti at magtrabaho sa kanilang nasimulang relasyon. Isang hapon, nang maglakad si Emma pauwi mula sa kanyang trabaho, nakatanggap siya ng isang text message mula kay Alexander. Ang mensahe naglalaman ng isang link sa isang video na naglalaman ng invitation para sa isang special surprise sa kanya. Pagkatapos ng kanyang shift, naglakad si Emma patungo sa lugar na tinukoy sa mensahe ni Alexander. Sa kanyang pagdating, napansin niyang may kakaibang setup sa paligid. May mga ilaw, banners at malalaking kahon na tila naglalaman ng mga regalo. Lahat ng mga ito ay nagpapahiwatig na may malaking sorpresa na naghihintay para sa kanya.
Ngunit hindi niya maaalis sa kanyang isipan ang pakiramdam ng kaba at pag-alala. Habang lumalapit siya sa lugar, isang grupo ng mga lalaki lumapit sa kanya. Ang mga lalaki ay tila nagsusuot ng mga itim na damit at may mga maskara na nakatakip sa kanilang muka. Emma, kailangan mo sumama sa amin. May malaking problema na kailangan nating ayusin. Sabi ng isa sa lalaki na tila seryoso. Mabilis na naganap ang pangyayari. Isang lalaki ang humawak sa kanyang braso at hinila siya patungo sa isang sasakyan na nakaparada sa gilid. Ang pag-aalala ni Emma ay tumaas. Ang kanyang puso ay mabilis na bumugbog. Sumigaw siya ng tulong pero tila wala siyang makitang makakatulong sa kanya. Sa loob ng sasakyan, ang kanyang utak ay nag-iisip ng mga posibleng senaryo kung paano siya makakaligtas. Nagpasya siyang tawagan ng pulisya, ngunit biglang may dumating na tawag mula sa isa na hindi kilalang numero. Kinuha niyang tawag at sa kabilang linya, narinig niya ang pamilyar na boses ni Alexander. Emma, I know you're scared. But please don't panic. This is all part of the surprise. Sabi ni Alexander. Ang boses niya ay puno ng pag-alala. Ano? Alexander, ano to? Tanong ni Emma na nanginginig sa takot. Saan mo ako dinadala? Bakit ako pinapalibutan ng mga taong ito? Please, stay calm. It's just a prank. I just wanted to give you a surprise. I didn't mean to scare you that much. Paliwanag ni Alexander. I'm sorry if I went too far. Just trust me on this, okay? Nang marinig ni Emma ang mga salitang yun, parang nawalan siya ng lakas. Sabi niya, Alexander, hindi mo na kailangan gawin to. Takot na ako. Emma, please. Just wait a little longer. I'll be there soon. I just need you to be patient. Sabi ni Alexander na nagmamadali. Pagkatapos ng ilang minuto, ang sasakyan ay huminto at ang mga lalaki ay nagbukas ng pinto. Mula sa dilim, lumabas si Alexander na may halong pag-aalala at pag-asa sa kanyang mga mata. Ang mga lalaki ay nag-alis ng kanilang mga maskara, revealing na sila ay mga kaibigan ni Alexander na tumulong sa prank. Emma, I'm so sorry. I really didn't mean to scare you. I just wanted to do something memorable and show you how much you mean to me. Nang makita ni Emma si Alexander na lumalapit, tumulo ang kanyang luha sa takot at pagkapagod. Alexander, hindi mo na kailangan gawin to. Sobra talaga natakot ako. Please, let me explain. Lumuhod si Alexander sa harap ni Emma. 5 years ago, the first time I saw you, I was immediately captivated. Your kindness and strength have always impressed me. And I've been trying to find the right way to show you how I truly feel. I just wanted to make this moment unforgettable for us. Ako ba, hindi ka naman pinalad? Bakit ako? Bakit ako? Hindi ko na alam kung paano ko mararamdaman to o ano mararamdaman ko. Tanong ni Emma habang binubura ang kanyang mga luha. I've always liked you, Emma. Sabi ni Alexander. Ang boses niya ay puno ng damdamin. I've been trying to get closer to you, and I thought this surprise would be the perfect way to finally admit my feelings. I know it was a risky move, but my feelings for you have never changed. 5 years na palang may gusto ka sa akin? Bakit hindi mo noon pa sinasabi? Tanong ni Emma na may halong pagkamangha. Hindi ko alam kung paano. Natatakot akong baka hindi mo ako magustuhan. Pero ngayon, gusto ko na maging totoo sa'yo. Kung yun ang totoong nararamdaman mo, gusto ko sanang malaman mo na nararamdaman ko rin ang parehong bagay. Hindi ko lang sigurado kung paano ko sasabihin sa'yo. Sagot ni Emma. Nagyakapan sila sa gitna ng mga kaibigan at sa paligid ng mga ilaw na nagpapaglow sa gabi. Ang init ng kanilang yakap ay nagbigay ng comfort sa kanilang parehong mga puso na puno ng emosyon. Salamat sa pag-intindi, Alexander. Hindi ko makakalimutan ang araw na to. Napaka-espesyal nito sa akin. Hindi na. Wala nang takot pa. Simula ngayon. Salamat din sa iyo, Emma. I'm glad we're finally here together. Sabi ni Alexander na nagbigay ng isang malalim na halik sa kanyang noo.
Are you okay to date a clumsy woman like me? Alexander, lampa ko. Dagdag ng babae. And I'm here to support you anytime. Sabi nito at hinalikan ng dalaga. Muli ay dito na po nagtatapos ang love story ni na Emma at Alexander. Sa istoryang ito, may babahagi ko sa inyo ay maging tapat tayo sa mga nararamdaman natin. Hindi natin kailangang itago kung ano yung totoo. Maging totoo tayo sa pagkatao natin. Mas maganda nga yung mahalin tayo ng mga taong gusto natin dahil nakilala tayo sa kung anong totoo tayo at hindi sa pagkukunwari lamang. May mga bagay na kailangan mong maintindihan. May mga bagay na kailangan mong ipakita sa iba para maunawaan ka nila. Oo, hindi lahat ng tao ay mauunawaan ka. At yun nga yung mas maganda, di ba? Makikita mo kung sino talaga ang tatanggap sa iyo sa totoo mong pagkatao. Muli ay maraming salamat po. Thank you and God bless you all.